mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula September 8 to 14, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, ang bida sa kwento na to ay lalaki. Lalaking Pisces. Pwedeng kayo mismo to. Ito yung puso nyo. Pero yung lalaki dito, siya yung tipo ng tao na action-oriented, go-getter, strong, optimistic, ayun na. Basahin ko na nga lang. Basta ito yung qualities o characteristics ng lalaking tinutukoy ko. Ha? Energetic, experience, optimistic, confident, strong, friendly, funny, charming, way with words, fearless, free-thinking, motivated, action-oriented, proud, passionate, honest. So, yan yung description ng taong ikukwento ko. Pero may tao rin pala tayo dito, isa pa. Pero dito nag-focus yung isip ko. So, gawin ko na lang tong energy. Kasi nagsusoul searching tong lalaki. Soul searching probably may kinalaman sa employment o sa takbo ng career niya. So, kung nangyayari na to, edi may paparating good news. Okay? So, basahin niyo. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, eto, may good news na paparating. O, new opportunities. O pwede rin ng mga ano to. Pag-adventure sa topic ng career. Ano pa ba? O pwede rin magiging somewhat curious siya. So again, sa topic ng pera, career, o baka nga mag-try ng something new sa career o money. Topic ng money. Baka mag-invest siya ng money. Pwede. O baka maging business-minded. Yung lalaking to. Anyways, punta tayo dito. Ibang senaryo. Oh. Well, sa case na to,
Baka may matauhan na someone na alam niya sa sarili niya o alam nyo sa sarili nyo na ganito yung taong to. Yung tao kasi medyo hindi na pagkakatiwalaan. So, kung ganun ang sitwasyon, baka magbago pa siya, matauhan ba? Ah, ano pa bang maiko-connect ko dito? Mahirap kasing combination to eh. Scarab at frog o frog. Sabihin natin ganito, na-disappoint yung iba sa inyo nitong mga nakaraang araw. So, nangyayari na to. Kung ganun ang sitwasyon, don't worry, may pagbabago pa in a good way. O pwedeng maalis na kayo sa ganyang sitwasyon na ayaw nyo. So, sa week na to, asahan ang good change. Okay? O progress, movement, ganyan. Pero sabihin natin may someone na hindi nyo maintindihan kung niloloko ba kayo o hindi. So sabihin natin yung iba sa inyo ay nakakaramdam intuitively na niloloko sila ng someone na nagkakatiwalaan nila. So kung ganun ang sitwasyon, may clarity na sila ngayong week. So, moss at book. Teka, mahulog tong dip ko. So ano to? Well, ang dating sa akin, may someone na obsessed dito whether kayo man to o ito yung poso nyo. Hindi kayo tatantanan nito. So again, kung kayo yung obsessed sa someone, edi kayo yung hindi tatantan. Hindi nyo tatantanan yung person nyo. Magiging somewhat clingy kayo. Ngayon, kung alam nyo sa sarili nyo, hindi kayo ganun. Hindi kayo clingy. Edi, may someone na, yun nga, hindi kayo tatantanan. Sa week na to. Asahan natin ng communication ba? Para siyang communication na paano ba sabihin? Mayat maya ba? Mayat maya mo kausap. Ganun. O gusto lagi. Gusto lagi kausap siya. Ganon. Parang medyo toxic na kind ng communication. Pero, pwede rin naman ganito. Halimbawa, yung iba sa inyo nasa unrequited love. Kasi kung nasa unrequited love yung iba sa inyo, magiging kayo dito parang stalker ba? Yung iba sa inyo, sabihin natin, alam niyo sa sarili niyo, wala naman kayong ini-stalk. Pero alam niyo, halimbawa lang, may iba sa inyo na may ex pa nga, tapos gusto makipag-ayos pero ayaw niyo. So, yung taong to yung mag-i-stalk sa iba sa inyo. So, again, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero stalking, sa someone na parang unrequited love kasi to Posible
Um, o sabihin natin in a relationship yung iba sa inyo. Whether kayo to o ito yung person nyo, magiging somewhat clingy. Possessive na lang siguro, in general. Obsessed o possessive. So, pares lang siguro yun. Anyways, punta na tayo dito. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Kukuha lang ako ng 3. So, basahin ko na lang. Basic English lang naman to. So, sabi, divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Whether in a relationship o naghihintay ng ex. Kasi parang dun to tatama sa in a relationship na problemado o ex. Na parang bang sinasabi dito, be patient, huwag mo na mag-let go. Sino kayo? Kaya lang. Sige na nga. Sino kaya yung tatama ng reading na to? Kung in a relationship na magulo ang sitwasyon, na be patient pa rin daw. Ito yung partner ng Pisces. Capricorn, Aquarius, Gemini. Pero kung ex, sabi natin yung iba sa inyo ay may ex at gusto pa nila yon. Huwag mo na mag-let go kung ang partner ay Scorpio o isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. So, pwede to sa ex, di ba? O sa mga in a relationship na nagkakagulo. Kaya lang di ko na siya ika-clarify. Same lang. Same lang yung tao dito. Okay? Ito sa kato, same lang. Ito. Put yourself first. Loving yourself makes more romantically attractive. So, unahin mo muna daw ang sarili mo. So, parang self-love yan. O self-respect. Yan yung parang advice sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.